po sa ating lahat. Ako po si Marisa Lopez ng Christian Bible Baptist Church San Pedro, Laguna. Ako po ay magbabahagi po ng simpleng paraan ng kaligtasan. So, ayon po sa Bible, maaari po tayong makatiyak 100% pupunta po sa langit yung ating kaluluwa. So una po, kailangan po nating aminin na tayo ay makasalanan. So ayon po sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, tayo bilang tao, tayo ay makasalanan. Wala pong taong perpekto. Lahat po tayo ay nagkasala. Pangalawa po, may kabayaran po ang ating kasalanan. Ano po ba ang kabayaran ng ating kasalanan? So, ayon po sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya po, tayo pong lahat, tayo po ay darating po sa atin yung tinatawag na kamatayan. Dahil yun po yung kabayaran ng ating kasalanan. So, ayon po sa Revelation 21:8, ang lahat ng sinungaling, ang kanilang bahagi ay salawa na nagniningis na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So, ano pong ibig sabihin nun? Sinabi po sa Bible na lahat ng sinungaling. Diba? Wala naman pong hindi nakapagsisinungaling sa atin. Lahat tayo ay nakakapagsinungaling. Kahit nga ako, hindi naman ako perfecto. Nakakagawa din ako ng pagsisinungaling. So, ibig sabihin po, tayong lahat po ay pupunta sa lugar ng impyerno. Ngunit may regalo po ang Diyos sa atin. Ano po ba ang regalo ng Diyos sa atin? Binigyan po niya tayo ng buhay na walang hanggan. At dahil po dun, kailangan po nating tanggapin ang regalo ng buhay na walang hanggan. So, kailangan po nating tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. So, si Kristo ay namatay doon sa krus para magbayad ng lahat ng ating mga kasalanan. Ano po bang mga kasalanan ang binayaran niya? Kasalanan natin noon, kasalanan natin ngayon, at yung kasalanan na hindi pa nagagawa, yan ay tapos ng bayaran ng Panginoong Jesucristo doon sa krus. Ano po yung pinambayad niya? Diba yung kanyang banal na dugo? May kasalanan ba ang Panginoong Jesucristo? Diba wala? Sino ang makasalanan? Tayo po yun ang makasalanan. Kaya tayo po ang dapat ipako doon sa krus. Pero gayon na lamang po ang pag-ibig ng Diyos sa atin, na ayaw po niya na tayo po yung magbayad ng ating mga kasalanan doon sa lugar ng impyerno. Kaya po, ibinigay niya yung kanyang buhay alang-alang sa atin. Siya na po ang nabayad ng lahat ng ating mga kasalanan. So, ano lang po kailangan natin gawin? Kailangan po natin gawin ay kailangan po nating manampalataya na binayaran na ni Kristo yung lahat ng ating mga kasalanan. Tanggapin yung regalo ng buhay na walang hanggan at tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Magsisi tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. So, paano po tayo tumanggap? Paano natin tanggapin ang regalo ng buhay na walang hanggan? Kailangan po nating manalangin. Tayo po ay magpakumbaba sa Panginoon. Aminin po natin na tayo ay makasalanan. Pagsisihan natin yung lahat ng ating mga kasalanan. At ganito po yung panalangin. Hilang Diyos, salamat po sa oras na ito na nalaman ko na ako isang makasalanan at karapat-dapat magbayad ng aking kasalanan sa lugar ng impyerno. Ngunit salamat po kay namatay, inilibing at muling nabuhay para pagbayaran ang lahat ng aking mga kasalanan. Panginoong Hesus, tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa pangalan ni Hesus. Amen. So ngayon po, sino po yung tinanggap natin? Si Hesus bilang tagapagligtas. So, tagapagligtas. Saan niya tayo iniligtas? Doon sa lugar ng impyerno. Pupunta pa rin ba tayo sa impyerno? Hindi na. Kasi iniligtas na po tayo doon sa lugar ng impyerno. Binayaran na po ni Jesus, ni Jesucristo yung lahat ng ating mga kasalanan. Kasi saan na po tayo pupunta? Pupunta na po tayo sa langit. So, sa langit na po tayo pupunta. So, ayun po sa John 1:12, but as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God.
So, ibig sabihin, tayo ay inaring anak ng Diyos. May sinasabi po ba doon reliyon? Di ba? Wala. Ano po sinabi ng Diyos doon? Binigyan tayo ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. So, ibig sabihin, relasyon po natin sa Panginoon ang makapagligtas sa atin doon sa lugar ng impyerno. At yun lamang po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Maricel Lopez ng Christian Bible Baptist Church San Pedro, Laguna. Ako po ay magbabahagi po ng testimony kung paano po ako umanggap sa Panginoong Jesucristo. So, noong December 22, 2008, ako po ay sinama ng aking asawa sa church. Doon po, mayroon pong nag-share sa akin about po sa gospel. At doon ko po nalaman na ako po isang makasalanan at karapat dapat magbayad ng aking kasalanan doon sa lugar ng impyerno. Dahil po doon, ako po ay tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Tinanggap ko po siya bilang Panginoon at tagapagligtas doon sa lugar ng impyerno. At pinagsisihan ko po yung lahat ng aking mga kasalanan at nanampalataya ako na binayaran na ni Kristo yung lahat ng aking mga kasalanan. At noong February 2009, ako po ay nagpabaptize. Personal po akong nagdesisyon na sumunod po sa Panginoong Jesucristo. At doon po naging member na po ako ng CBBC. At nagsuko din ako ng buhay sa Panginoon noong February 2019. Ito po isang event po ng church na kung saan maraming mga simbahan po na sumama. At doon po isang event po ng first CBBC homecoming event na ginaganap po sa Santa Rosa Sport Complex. At doon po ako sumuko. Doon po ako nagsuko ng buhay sa Panginoon. At dahil po doon, papasalamat ako sa Panginoon dahil ginamit po ang CBBC na patuloy pong magbahagi po ng salita ng Diyos para marami pa pong taong makakilala kay Kristo. At papasalamat din ako sa Panginoon dahil nasa ministry na po ako ngayon. Natuturo po ako sa mga bata at ganoon din po. Kasalukuyan po ako nag-aaral sa BHBC at nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil yung mga teacher po namin kahit po wala po silang bayad sa pagtuturo sa amin, nagtsatsaga po sila sa amin. Kahit malayo po sila po ay nagtsatsagang pumunta po sa school para turuan po kami. Papasalamat po ako kay Dr. Ed sa buhay niya na ginamit po ng Panginoon para po ibahagi po yung salita at marami pa pong makakilala sa Panginoong Jesucristo at marami pa pong buhay na magbago dahil sa Panginoong Jesucristo. At yun lamang po. To God be all the glory.